10 araw na ang nakalipas, may 2 milyon pa sa aking card. Ngayon, 100 piso na lang ang natitira. Your Honor, nasaan ang pera? Kailangan ni Jaling ng 1,500,000 para sa kasal at bahay. Pinahiram ko sa kanya. Hiniram? Ate, hindi ba't napagkasunduan na para sa akin ang perang iyon? Gusto ko sanang ibigay sa iyo, pero may mga taong masyadong madamot. Ayaw pumayak. Anong problema sa paggamit ng pera sa pagitan ng magkapatid? At saka, hindi ba't ito ang dapat gawin ng asawa mo? May sakit ang aking ina. Nakahiga sa ospital, kailangan ng 50,000 para sa operasyon. Ibigay mo sa akin ang natitira. Kasal ni Jaling, kailangan pa rin. Bumili ng kotse para gamitin. Mas importante ba ang kanyang kasal kaysa sa buhay ng aking ina? Ang kasal ay isang malaking bagay sa buhay. Ang sakit ng iyong ina, kahit anong gawin, ilang araw na lang ang itatagal niya. Alin ang mas importante, kailangan pa bang sabihin? Ang perang ito ay bayad pinsala mula sa aksidente ng aking ama na binayaran ng kanyang buhay. Ngayon, kailangan mong ibigay sa akin. Asawang lalaki, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gamitin ang ganitong tono ng utos sa pakikipag-usap sa akin? Tama, sa tingin ko, kung hindi mo siya tuturuan, hindi niya malalaman. Sino ang mas malaki sa bahay na ito? Bastos. Sa bahay na ito, ang lola ang hari. Humarap ka sa lola, humingi ka ng tawad. Ang lola ang una. Humihingi ng tawad. Ako. Ano ako? Bibigyan kita ng huling pagkakataon, humingi ka ng tawad, o maghiwalay tayo. Lola. Paumanhin. Isang paumanhin lang, tapos na? Kung ang paumanhin ay sapat, bakit pa kailangan ang batas ng pamilya? Lola. Gusto ko lang makuha ang aking pera, may mali ba? Ang iyong pera, sa iyong family, binigyan ka ng pagkain at inumin. Inalagaan ka namin ng 3 taon, hindi sapat ang perang iyon. Para sa iyong pagkain sa aming pamilya. Bayad sa pagkain. Ako ay manugang ng niya family, kumain sa sariling bahay. Kailangan pa bang magbayad? Huwag kang magmalaki. Noong ikaw ay pumasok sa iyong family, para sa aking may sakit na lolo, binigyan ka ng iyong family ng 10,000 para sa iyong mga magulang sa probinsya. Ang ating kasal ay isang transaksyon lamang. Tama, hindi mo ba nakikita ang iyong sarili? Dapat ka bang maging miyembro ng pamilya, Palibhasa. Hindi niyo ako itinuring na kapamilya kailanman. Kung hindi lang sinabi ng lolo, bago siya namatay na huwag kang palisin. Matagal na kitang pinalayas sa pamilya ikaw na malas. Isang salita. Ang 50,000. Bibigyan mo ba o hindi? Oy, nakagalit na ang live in son-in-law. Walang kwenta ang galit mo. Tingnan mo ang bibig ko. Hindi bibigay, hahaha. Ano ang balak, Montag? Pambuhay ito ng nanay ko. Kung hindi mo ibibigay ngayon, dito ako sa harap niyo sa pamilya Ganito lang, gusto Montag kami takutin? Sige, Goran Mo. AME, dito, hindi ka lang nakakahiya, nakakadiri ka pa. 50,000 lang naman, ibibigay na namin. Talaga? Malaki ang pamilya hindi problema ang ganitong halaga. Pero dahil sumagot ka sa akin, dapat kang parusahan. Basta mabigay ang pera, kahit anong parusa ay tatanggapin ko. Kung gayon, inumin mo ang tubig na pinaghugasan ko ng paa, 1 baso. 10,000 ang ibibigay ko. Kung kaya mong uminom ng isang palanggana, ang panggagamot ng nanay mo ay makukumpleto na. Hahaha. Sinabi ninyo, kapag ininom ko, ibibigay niyo ang pera. Lumuhod. Swerte mo, makakainom ka ng tunay na tubig na pinaghugasan ko ng paa. Alam mo ba, hindi lahat ay may ganitong pagkakataon. Hahaha, walang mahirap sa taong nagpupursige, live in son-in-law. Ito ang sinasabi sa iyo. Para sa nanay ko, tiisin ko na. Aray, Live in son-in-law talaga, pati tubig pa ay ininom. Ang sarap sa PA, hahaha. 10,000. Bigyan mo ako. Huwag magmadali. Kapag naubos mo ang buong palanggana, saka kita bibigyan. 10,000, bigyan mo ako. Linchang, para sa ganitong halaga. Gusto mo bang awayin ako? Bigyan mo ako. Kapag nakuha mo ang 10,000, hindi madali ang susunod. Kung gusto mo ang natitira, dilaan mo ang tubig sa paa ko. Your Honor, kahit na ang ating kasal ay isang transaksyon lamang,
Ako pa rin ang iyong asawa sa ngalan. Hindi isang aso ng pamilya eh. Paano mo magagawa ito sa akin? Ikaw pa ang may ganang ihambing ang sarili sa aso. Ang aso ay may silbi pa sa bahay. Ikaf? Isang bagay na pampagulo lang sa akin. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Dilaan mo ang aking paa. Bibigyan kita ng 500,000 o kaya'y umalis ka na sa pamilya eh. Ang buhay ay parang ilog, hindi mo masasabi ang kinabukasan. Balang araw, pagsisisihan niyo ang ginawa niyo ngayon. Ganitong katatawanan ang kayang mong sabihin? Lin Chang, sobra ka na sa pagbabasa ng nobela. Kung ikaw ay yayaman, ang tuyong isda ay makakabalik na sa dagat. Ha ha ha. Sa tingin ko hindi lang ikaw ay mahirap ngayon, pati na sa hinaharap. Hanggang sa pagtanda mo ay mahirap ka pa rin, isang pulubi talaga. Ha ha ha. Ang ingay sa pamilya ye, ano ba tong palabas na to? Isang maliit na parusa lang sa isang asawang lalaki na pumasok sa pamilya. Pasensya na, Zhang Xiao, nakakahiya. Sabi nga na matatanda, kapag payapa ang pamilya, masagana ang lahat. Lola, huwag kayong magalit ng ganito. Zhang Xiao, hindi nyo alam, humingi siya ng 500,000 ng basta-basta. At naglakas loob pa siyang sumagot sa inyo, kaya kailangan siyang parusahan. Baka kasi lumaki ang ulo niya. Ulitin ko, gusto ko lang makuha ang pera ko. 500,000 lang naman yan, huwag nang magalit ang lola. Sumama ka sa akin, ipapahiram ko sa iyo. Totoo ba ang sinabi ni Zhang Xiao? Ang salita ni Zhang Xiao ay parang bato, matibay. Ikaw, huwag kang mag-alala. Tara na. Zhang Xiao, huwag kayong mag-alala kahit magbenta ako ng dugo. Babayaran ko kayo. Hindi ko kailangan ng dugo mo, at hindi mo na kailangang magbayad. Paano naman yon? Ang maliit na tulong ay dapat suklian ng malaki. Lalo na ang tulong ninyong napakalaki. Dahil ang perang ito, hindi mo talaga makukuha. Zhang Yun, ano ba tong itinurok mo sa akin? Ito ay bagong produkto mula sa Golden Triangle, ang Water of the Gods. Kamusta? May nararamdaman ka bang kakaibang kasiyahan? Trader, Ay, talagang matalino si Zhang Xiao. Isang maliit na paraan lang, nawalan na siya ng kakayahang lumaban. Warner, hintayin mong itapon ko siya. Pagkatapos nito, hindi na tayo kailangang magtago. Kung palisin lang natin siya, baka magkalat siya ng tsismis sa labas. Baka masira ang pangalan ng pamilya eh. Baka dapat sirain na lang natin siya. Sabihin natin siya ay isang lalaking hindi kayang magkaanak. 3 taon na siyang kasal sa pamilya ye, pero walang naging anak. Kaya pinapaalis na siya ng pamilya ye. Hahaha, magandang ideya? Yan. Kung magpapanggap ka, gawin mong lubusan. ang pangyayari ngayon ay hindi ko palalampasin. Ako si Lin Chang, isusumpa ko na hindi ako magiging tao kung hindi ko ito gagantihan. Talagang hindi ka matututo hanggat hindi ka nakakakita ng kabaong. Gayon na nga lang, nag-isip ka pa rin ng paghihiganti. Kung pababayaan natin siya, magiging malaking problema ito balang araw. Baka dapat, bigyan natin siya ng kaso at itapon sa bilangguan. Ang galing. Ako ang bantay ng bilangguan at sa akin, siguradong hindi siya makakalaya ng buhay. Hindi niya magagawa. Ha ha ha. Maganda ang ideyang ito, pero ano bang kaso ang ibibigay natin sa kanya? Kaso? Meron na. Pagnanakaf. Mga hamak na tao, hindi ko kayo papayagang magtagumpay. At Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Tanggapin mo na ang kapalaan mo. Narinig ko na ang mga masasamang tao doon ay may hilig sa kapwa lalaki. Ang iyong halos sirasirang katawan ay sakto sa kanilang panlasa. Sa sinabi mo, naalala ko sa aking nasasakupan. May ilang bilanggo na mahilig sa ganyan. Ha ha ha. Ano PABA ang hinihiling? Talagang tadhana ito. Isipin mo na lang siya sa loob ng bilangguan na ginaganyan. Mas masarap pa ito kaysa sa painumin siya ng tubig na pinaghugasan ko ng paa. Ha ha ha. lalabanan ko kayo. Dalhin siya. Oras ng pagkain. Oras ng pagkain. Palayasin niyo ako. Lin Chang, dito ka na at gusto mo pang umalis? Isang paan lang ang paan para makaalis ka dito. At iyon ay, ipapadala ka namin sa labas ng nakahiga. Hindi ko kaya.
Hindi ikaw ang magdedesisyon kung mabubuhay ka o hindi. Ako. Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Sa ilalim ng selda na ito ay isang sinaunang libingan. Tuwing gabi, nagpapakita ang multo. Dati, may 10 bilanggo dito at walang malay. Siyam ang namatay. Et ang isa? Ikaf. Kung makakalampas ka ngayong gabi, bukas, bibigyan kita ng espesyal. Yejialing, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang iyong makinis at malambot na balat, ang mga manyak sa labas. Halos maiyak na sa inggit. Gago ka. Linchang, sa pamilya Yi. Hindi kita itinuring bilang tao. Dito, mas mababa ka pa sa isang aso. Ang utos ka o. Dapat mong sundin. Hindi ka ba susunod? Gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Yejialing, hayop kang nagkukunwang tao. Mura ka ng mura, kung may buhay ka pa pagkatapos ng gabing ito. Ipapakita niya sa'yo kung ano ang tunay na. Ay, huwag kang magmadali pagkatapos ng gabing ito. Siya ang magiging sayo. Gusto kong mabuhay. Kumain ka muna para may lakas kang mabuhay. Linchang, Puntahan Montag. Lumalakad ng 3 hakbang sa kaliwa at 4 na hakbang kanan sa paligid ng 8 diagrams. Bakit kita pakikinggan? Kung hindi susunod, ay yunat ang kamay, pindutin. Hindi, ayaw ko. Wala kang magagawa. Aray. Nasaan ako? Impyerno ba ito? Patay na ba ako? 3,000 taon na. Sino nasita? Ang selyo sa aking siyam na malalim na magic estatwa ay sa wakas ay hindi na seal. Multo. Hahaha, ang multo ay walang dapat katakutan. Ang demonyo ang mamamahala sa mundo. Taglay mo ang dugo ng Dragon God. Kaya mong alisin ang aking seal. Maari din ako talaga sa pagsamba sa akin bilang isang guro, pumasa ko sa iyo siyam na malalim at malayong katotohanan. Ikaw ay isang demonyo. Ang mundo ay hindi magbibigay sa iyo ng isang buhay, na kalsada, magic honor, upang makatulong sa iyo ang kahihiyan ng niya. Gusto mo bang sumunod sa akin? Walang pag-asa, paghihiganti, buong puso akong naglingkod sa pamilya Ye. Ngunit ako'y naging bilanggo, walang katarungan ng mundo. Gusto kong maging demonyo. Gusto kong sumunod sa inyo, ituro ninyo sa akin ang tunay na kapangyarihan. Hahaha, taglay mo ang dugo ng Dragon God, at ngayon ay matututo ka ng aking mga aral. Mula ngayon, wala nang makakatalo sa iyo maliban sa mga Diyos. Ang Siyang Yunhen Sutra ay naglalaman ng kakaibang medikal na landas at ang kakaibang medikal na landas sa mundo. At ang martial arts na pinakamalakas sa mundo. Mula ngayon, ikaw lang ang maghahari. Aray. Ito na naman. Aray. Ano ba ang ginagawa mo, Tak? Gusto mo bang takutin ang mga tao? Akala ko panaginip lang. Totoo pala itong lahat. Tumayo ka na, sumama ka sa akin. Yung kausap mo kahapon, malaki ang binayad. Zia, ang nagbayad para sa'yo. Ayaw kong sumama sa'yo, ano nang magagawa mo? Ha? Nabaliw ka ba sa tako sa multo? Ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Gusto mo bang mamatay? Paano ito posible? Isang walang kwentang tao lang ang katulad mo. Paano ka nagkaroon ng ganitong lakas? Huwag kang magmadali. Marami pang bagay na hindi mo kayang paniwalaan. Ang naghihintay sa'yo. Hinampas Montag ako? Ngayong araw, babakbakin ko ang balat mo. Ta. Sayang lang ang effort mo. Ano nangyayari? Ta.
Ah. Linchang, anong klaseng engkanto ang ginamit mo sa akin? Gusto mong malaman? Kapag nakalabas ka ng buhay, saka ko sasabihin sa'yo. Lahat ng tao sa labas ay akin. Hindi ka makakatakas. Sino nagsabing tatakbo ako? Lalabas ako ng mariin at walang takot. Anong balik mo? Gusto ko. Sa'yo. Ng kaunting bagay. Linchang, papatayin kita. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Mag-isip ka na lang kung paano ka lalaban sa susunod. Lumaban? Laban is ano? Bubuksan ko lahat ng selda. Naniniwala ako na may ilang baliw na magkaka-interes sa'yo. Huvak. Ang ingay mo. Gising ka na. Huwag kang lalapit. Huwag kang matakot. Ah. Multo, dumating na rin. Maliit na tupa. Handa ka na, Bea? Tingnan mo, anong oras na? Bakit ngayon ka lang dumating? Hindi mo alam kung gaano kahirap. Nalokohin ang matandang babae para sumayaw sa party. Babalik pa ba ang matandang babae ngayong gabi? Huwag kang mag-alala, hindi na. Sisiguraduhin ko, sa bahay ng pamilya yung ngayong gabi. Tayo lang dalawa. Ang baho mo, maligo ka. Hintayin mo ako. 3 minuto. Sa wakas, hindi ko na kailangang magbantay. Maari na akong magpakita ng aking ganda ng walang limitasyon. Linchang, bakit ka nandito? Ako ang may-ari ng kwartong ito. Normal lang na narito ako. Hindi ba? Hindi ba't dapat nasa kulungan ka ngayon? Tama. Pero miss na miss kita. Itatago ko ang isang babaeng kagaya mo na maganda at malinis. Naiiwan kang mag-isa sa bahay, hindi ako mapalagay. Nagmamadali akong lumabas. Para lang bantayan ka. Ano ang gagawin mo sa akin? Magandang gabi, matagal tayong hindi nagkita. Ano pa ba ang pwede nating gawin ng isang mag-asawa? Sinong mag-asawa mo? Mula nang itaboy kita sa family, wala na tayong koneksyon. Yowaner, naging mag-asawa naman tayo. Ganito ka ba talaga kasama sa akin? Ang pagiging mag-asawa natin ay ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. Kahiyan ako. Siya. Ang ginagawa ninyong dalawa ay nakakadiri. Ikaf? Hindi mo kayang ikumpara sa Ginoong Zhang. Kung hindi dahil sa iyo, matagal nang naging manugang. Ng pamilya yi si Ginoong Zhang, hindi na kailangang magtago. Ako ang problema. Sige, gagambalain ko ulit kayo ngayon. Ano ba talaga ang gusto mo? Pagpasok niya, makikita niya tayong magkatabi sa kama. Ano kaya ang isipin niya? Hahaha. Wala ka ng kwenta kahit magkatabi tayo. Sa kama, ikaw lang ang mapapahiya. Kahit hindi ako masaya, hindi ko kayo papayagang maging masaya. Ngayon, hindi ako alis. Ikaf. Ayaw mong umalis. Siege. Ipapabugbog kita at itataboy. Ta. Munting tupa, dumating na ang lobo mo. Munting tupa. Nasaan ka, munting tupa? Ginoong Zhang, nandito ako. Munting tupa, maglaro tayo ng taguan. Siege. Ako ang hahanap, ikaw ang magtatago. Kapag nahuli kita... Hehe, Ay, nakakainis. handa na ako. Ito na. Ginong Zhang, nandito ako. Ay, malikot ka pala. Halika. Magtago ka. Titingnan ko kung mahahanap kita. Ayoko. Halikan montag muna ako. Ikaw ang nagsabi nito.
Sino yan? Sino ang nagpapatok? Hindi ba sinabi ko sa inyo? Walang sinuman ang dapat mang-abala sa akin ngayong gabi. Hindi ka ba? Ako. Narinig ko. May sumisigaw sa loob ng iyong kwarto. Wala ka namang girlfriend. Ano ba alam Montag? Kung hindi sisigaw o hihiyaw, paano yun magiging mundo ng dalawa? Pero siya, paano siya nandito? Tanga, ito ang bahay niya. Kung wala siya dito, saan pa siya pupunta? Zhang She, ikaw at siya, kayong dalawa. Huwag mo akong tingnan ng ganyang mga mata. Anong panahon na ngayon, inanggal na ng batas ang salitang illegal sa live-in relationships. Ikaf naman, bakit ka nakikialam? Kung gusto mo, humanap ka rin ng sarili mo. Sisiguraduhin kung hindi kita titingnan ng ganyan. Sasabihin ko sa iyo, ngayong gabi, may mas exciting kaming gagawin. Kung kumatok ka pa at ginambala mo ako, tatanggalin kita sa trabaho. Sisiraan ko ang kabuhayan mo. Umalis ka na. Munting tupa, maglaro tayo ng taguan. Siege. Hoy, bakit mo pinatakpan ang mga mata ko? Ngayon. Hintayin mong may tago ko na bago mo ako hanapin. Malikot ka, mahilig ka sa laro. Gusto kita. Sasabihin ko sa iyo kung kailan mo bubuksan ang mga mata mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako mandaraya. Buksan mo na ang mga mata mo. Lin Chong, bakit ikaw? Kung hindi ako, sino pa? Aray. Hindi ko na kaya. Lin Chang, ginago Montag ako. Ginago ka lang. Susuntukin pa kita. Suntok sa'yo dahil sa iyong pasok ng ugali. Ikaf. Suntok sa'yo dahil sa iyong kalibugan. Ta. Sa ganitong eksena, sa tingin mo may papasok pa ba? Lin Chang, gayon pialang, makakagalit na tayo. Gagawin kong hindi ka makakagalaw sa Jiang Province. Kung gayon, iiwanan kitang buhay para makita ko kung gaano kalakas ang loob mo. Auction ang pamilya Qin. Lola, magkikita ulit tayo. Lola, nakita ka talaga kahapon si Lin Chang. Hindi pwede. Nasa kulungan si Jialing, siya mismo ang humarap sa kanya. Hindi siya makakalabas ng buhay. Lola, totoo talaga, nakita ko rin siya. Nakita mo rin siya. Saan kayo nagkita? SA. Six na, hindi na. Magsisimula na ang auction. Usap tayo mamaya. Usap tayo mamaya. Oy. Anong nangyari sa mukha mo? Kahapon, nakipag-away ako sa isang magnanakaw. Nakipag, away AKO. Ngayon, ang auction ay pinamumunuan ng pamilya Pin. Lahat ng kilalang tao sa Jiang Province ay darating. Baka mapahiya ka. Sa Jiang Province, walang may lakas ng loob na hamunin ang aming pamilya Zhang. Sinong may lakas ng loob na tumawa sa akin? Ang lakas ng loob mo. Binibining Qin. Sa Jiang Province, hindi namin pinapansin ang sinuman. Lalo na ang pamilya Zhang. Esensya na, binibining Qin. Nagkamali lang ako. Alam ng lahat na ang pamilya Qin ang pinakamakapangyarihan. Paano nila mapapansin ang maliit na pamilya Zhang? Pakiusap, huwag mo akong pansinin. Pansinin ka, hindi ka rapat-dapat. Magsisimula na ang auction. Nasaan ang mga tao? Mas mabuti kung walang darating. Tayo lang ang mag-aagawan. Hindi mapupunta sa iba ang kayamanan. May mali dito. Sa Jiang Province, walang may lakas na hamunin ang pamilya Pin. Kahit na mga mayayaman, hindi nila ito magagawa. Nag-imbita ang pamilya Qin, ngunit hindi sila dumating. Ito ba ay paghamon sa amin? Kunin ang mga guro ng pamilya Qin. Nakpilahat ang hindi dumating sa imbitasyon. Huwag na. Hindi nila gusto na hindi dumating. Hindi sila makakadating. Lola, naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Ano ang ginagawa ni Jialing? Hayaan siyang mabuhay at bumalik. Sino ng batang ito? Lumabag siya sa pintuan ng pamilya Qin. Palayasin siya. Teka, mali ang akala mo, binibiningkin. Hindi ako pumasok ng walang paalam. Dumiretso ako.
Ngayon, ang pintuan ng pamilya Kin ay para lang sa mga bidder. Sino ka ba? Karapat-dapat ka bang pumasok? Ako ay isang bidder. Huwag kang maniwala sa kanya, binibining Kin. Siya ay asawa na pinalayas ko. Manloloko lang siya. May masamang balak siya rito. Mukhang kayo ang may masamang balak. Walang nag-counterbid. Ang kayamanan ng pamilya Kin ay sa inyo na. Ang maliit na trick na ito, hindi ba nakikita ni Miss Kin? Hindi mo ba nakikita? Ano, makbibiding ka? Ang mga kayamanan dito, ang starting bid ay 10 milyon pataas. Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi pa sapat para sa isang maliit na bahagi. Hindi ako katumbas ng isang maliit na bahagi. Ito, Diamond Black Card, tanging ang mayayamang pamilya na may assets na higit sa 1 bilyon ang karapat dapat magkaroon. Paano ka nagkaroon ng ganito karami? Imposible, malamang ito ay peking card na gawa sa ilang black market. Peking card, di ba? totoo o peke, kapag nabili ko na ang kayamanang ito, isang swipe lang malalaman. Tama na, ang auction ng pamilya Kin ay hindi para sa kahit sino. Pwedeng pumasok. Kahit bilyonaryo ka, kung wala kang imbitasyon ng pamilya Kin, wala kang karapatang tumayo dito. Wala talaga akong isang imbitasyon ng pamilya Kin. Eh bakit hindi ka pa umalis? Pero, mayroon akong 10. Ang pamilya Kin ay sobrang generous, parang nagbibigay lang ng discount coupon. Kahit sino na lang mayroon. Bastos. Batang lalaki, paano nasa kamay mo ang lahat ng imbitasyon ng pamilya Kin? Kung hindi mo ipapaliwanag ngayon, hindi ka lalabas ng buhay. Simple lang. Dahil ang mga bisitang absent ngayon, binigay sa akin ang kanilang imbitasyon. Para ako ang maging bidding representative nila. Isang taong uminom ng tubig sa paa ko. Paano ka naging representative ng maraming mayayamang pamilya sa Jiang Province? Paano ko nakuha, wala kang pakialam. Basta, may imbitasyon ako, may pera ako, ang kayamanan ngayon. Ako ang kukuha. Ang item ngayon ay Millennium Lingxi kapag kinain. Pwedeng pahabain ang buhay. Ang kayamanan ngayon, kailangan kong makuha. Lola, ang hawak niya ay black card ng 10 mayayamang pamilya. Kung sasabayan natin siya sa pera, baka tayo ang malugi. Ano ba ang alam Montag? Kung gusto niyang makuha ang kayamanan, itaas natin ang presyo. Itaas hanggang sa wala na siyang maibigay. Tingnan natin kung paano siya. Pahihirapan ni Miss Kin. Lola, ang galing Montag. Ngayon masaya kayo, mamaya. Iyak kayo ng sobra. Kung gusto ninyong lahat, ang mas mataas ang bid, siya ang mananalo. Millennium Lingxi, starting bid 10 milyon. Bidding. Simula na. Ako ay nagbibid ng 50 milyon. Isang piso. Bobo ka, hindi ka marunong magtaas ng presyo. Umalis ka na lang. Sino bang nagtataas ng presyo ng 1 piso lang? Simula sa 10 milyon, libreng pagtaas ng presyo. Si Miss Kin nga ay tahimik lang, bakit ka nagkakagulo? Ikaf. Ano ka? Sasabihin ko sa inyo kahit magkano ang inyong presyo. Laging mas mataas ako ng 1 piso. 50 milyon at 1 piso, isa. Nag-alok ako ng 100 milyon. Dagdag ng 1 piso. 200 milyon. Tumavat ka PA. 200 milyon, isa. Manugang, hindi ba't laging mas mataas ka ng 1 piso? Bilis, tavat ka. Gusto ko sanang tumawad pero matanda, kayo ay mayaman. Hindi ko kayang makipagkumpetensya. 200 milyon, 2. Miskin, sandali, magtataas pa siya ng presyo. Bilis, tavat ka. Wala akong sapat na pera ngayon. Sumusuko na ako. Matanda. Sa inyo na ang kayamanan ito. 200 milyon, 3. Sold. Huvak. Matanda, binabati kita, sa inyo na ang milenaryong Lingxi. Kahit ibenta ko ang buong pamilya Ye, hindi abot sa 200 milyon. Yan ang problema nyo. Matanda, tandaan mo, 200 milyong dolyar. Bukas, kukunin ng pamilya Kin ang pera. Vala na. Linchang, kung may pagkakataon. Bisitahin mo ang Kin Corp. Kung may pagkakataon, pupunta ako. Miskin. Zhang, ano ang gagawin natin? Tinatanong mo ako? Paano ko malalaman ang gagawin? Kung gusto nyo, hati tayo, tig 100 milyon tayo, okay ba? 100 milyon? Bakit? Ako ba ang nag-utos sa iyo na magtaas ng 200 milyon? Ako ba ang nag-utos sa iyo na makipagkumpetensya sa kanya? Zhang, sa panahong ito, hindi ka pwedeng hindi tumulong. 200 milyong dolyar iyan. Kung tutulungan ko kayo. Ang Zhang Group ang mawawalan? Akala nyo tanga ako? Kung gusto mo, magbigay ka ng 100 milyon. Sa'yo na ang Lingxi na ito. Ang kasal mo at ni Wenner, hindi ko nahihingi ang dote. Hindi pa ba ito sapat? Ito lang? 1 bilyon? Kahit aso, ayaw nito. Naghahanap ka pa ng dote. Akala mo ba dalagang-dalaga pa siya? Hindi na ako magpapakasal. Ayo ang may gulo, huwag ninyong asahan na ako ang sasalo. Zhang, tune kang hamak.
Noong tayo ay nagmamahalan, hindi ganyan ang sinabi mo. Nagpapasarap lang ako sa'yo. Seryoso ka pa? Hindi mo ba alam na hindi kita pakakasalan? Isa kang bulok na bulaklak. At maging asawa ng pamilya Zhang, huwag kang manggarap. Ikaw na lalaking pumapasok sa pamilya ng babae, ikaw ang may kasalanan. Nasisiyahan ka na? Mas masisiyahan ako kapag nakita ko kayong nagkakalat sa kalye. Ikaf. Lola. Bialing, ano ang nangyari? Sa oras ng pangangailangan, wala siya. Ano ang gagawin natin, Lola? Darating na ang pamilya Pin para kunin ang pera. Wala na tayong choice, kailangan nating gawin ito. Anong plano? Kapag dumating sila, magpapanggap akong gulay. Sabihin mo sa kanila, 3 araw. Para makapag-ipon ng 2 bilyon. 3 araw lang. Kahit ibenta natin ang lahat ng gamit sa bahay, Hindi natin makakaya ang 2 bilyon. Tanga mong bata. ang tigas ng ulo mo. Maghintay tayo ng 3 araw hanggang sa bumalik si Jialing. Tapos, mag-empek na tayo at umalis sa Jiang Province. Sa ganitong sitwasyon, dapat na tayong tumakbo. Gusto mo bang magpaalipin sa pamilya Qin? Para lang bayaran ang utang? Pero, dumating na sila. Gawin mo ang sinabi ko. Lola, paano na ako kung hindi ka na magigising? Yo, Missie, nasaan ang kanta na ito? Sabi ng doktor, dahil sa matinding galit, nagkaroon ng problema sa dugo ang lola. At naging gulay na siya. Kung ganun, ako pala ang may kasalanan. Hindi. Ito ay walang negosyo ni Miss Qin. Pero ngayon, hindi na po siya nagigising. Sana po ay kahabagan ninyo kami. Hindi na namin kukunin ang millennial Lingxi. Pwede na po ba? Kayo lang ang may gusto. Kung papayag ako ngayon, paano na ang reputasyon ng pamilya Qin sa Jiang City? Pero ang totoo, wala na talagang pera ang pamilya Ye. Madali lang yan. Kung wala kayong pera, dadalhin ko ang lola sa pamilya Qin para alagaan. Kapag nakapag-ipon na kayo ng pera, puntahan ninyo kami. Para kunin siya. Simulan na. Huvak. Bibigay ko ang pera, sigurado. Ang gusto ko ay tunay na ginto at pila. Huwag mong subukang lokohin ako ng mga walang kwentang papel. 3 araw. Bigyan mo ako ng 3 araw. Ibebenta ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Kahit ano pa ang mangyari, makakalikom ako ng 200 milyong dolyar. Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Babalik ako para kunin ang pera. Kung wala, inaanyayahan ko si Missie at ang matandang ina na magkape sa bahay ng pamilya Qin. Alice. Matandang ina, umalis na sila. Akala ko matalino itong batang ito. Pala naman ay tanga rin. Ang daling naloko, matandang ina. Ano ang susunod nating gagawin? Dapat mabilis, alis na tayo. Uwi na ako para ayusin ang mga gamit. Matandang ina, may darating na naman. Baka naisipan nitong babae na bumalik at magbalikwas. Lokohin natin siya ulit. Oy, 1 araw lang ang lumipas. Ano ba ang nangyari sa matandang ina? Sangyun, ano ang ginagawa mo dito? Warner, mali ang sinasabi mo. Malapit ang relasyon ng ating dalawang pamilya. Dumalo ako para kamustahin ang matandang ina. Hindi ba dapat lang? Isang traidor na tumakas sa oras ng pangangailangan. May mukha ka pang magsalita ng relasyon kung ako sa iyo. Warner, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Kung hindi dahil sa tulong ng pamilya Zhang, hindi ninyo malalampasan ang problemang ito. Kung maasahan ang mga Zhang, pwedeng umakyat sa puno ang baboy. Sabihin ko sa iyo, hindi namin kailangan. Hindi mo desisyon kung kailangan namin o hindi. Oy, bakit tahimik lang ang matandang ina na siyang nagpapatakbo ng pamilya? Babalaan kita, lumayo ka sa matandang ina. Mukhang baka naging gulay na ang matandang ina. Talagang sunod-sunod ang problema ng pamilya Yi. Sangyun, may lakas ka pa ng loob na magsaya sa kalagayan namin? Ikaf. Huwag kang magpakamali-mali. Dito ako para magbigay ng pera sa iyo. May mabuting kalooban ka? Mabait lang talaga ako, si Zhang. Hindi ko kayang tiisin ang paghihirap ng iba. Sige, kung nagbibigay ka ng pera, nasaan ang pera? Huwag kang magmadali. Pirmahan mo lang ito, ilipat ang Yi Group. At ang ancestral house ng pamilya Yi sa pamilya Zhang. 100 milyong dolyar agad ang mapupunta sa iyo. Zhang, 100 milyon lang at gusto mong kunin ang pamilya Ye. Kalimutan mo na iyan. Kulang? Sige, dadagdagan ko ng 1 piso. Ikaw, gago, dapat noon ko pa nakita ang tunay mong mukha. Ang ancestral house ng pamilya Yi ay buhay ng matandang ina. Gusto mong bilhin para makita kaming mag-ina. Na maging palaboy. Paano naman? Huwag kang mag-alala, ako ay sa probinsya.
Magpapatayo ng ilang bahay para sa inyo at bibili ng ilang ektarya ng lupa. Para tiyak na maging komportable ang inyong pamumuhay. Sang, panaginip mo lang yan. Ang mga ari-arian ng pamilya Yi. Kahit ipa-mortgage sa pamilya Kin, hindi mapapasayo. Sige, binigyan ka ng pagkakataon ayaw mo pa. Kapag kinulit ka na ng pamilya Kin, hihintayin kitang lumuhod sa akin. Yu, walang hier. Nakikita mong nahihirapan ang pamilya Yi. Gusto mo pang dagdagan? Lola, tama na ang pagmumura. Tara na, umalis na tayo. Jiang Province. Ay hindi ko na kayang tiisin pa. Bilisan natin. May darating na naman? Sino na naman ito? Walang katapusan. Nakakainis. Lola, hindi mo inaasahan na darating ang araw na ako ang manunulya sa'yo. Lin Chang, ano ang pakay mo dito? Hindi pa ba sapat ang pinsalang dinulot mo sa amin? Saksi ang langit, ang nangyari sa pamilya Ye. Ay bunga ng inyong mga pagkakamali. Sus Mariosep, Manugang. Kapag nakaligtas ako sa krisis na ito, Papatulan kita. 3 taon kang pinakain ng pamilya Yi. Ganito ka pala kabastos. Kung alam ko lang na, walang utang na loob, hindi kita dapat pinapasok. Sa pamilya Yi, Pinainom mo ako ng tubig pampaligo, hinayaan mong mamatay ang aking ina. Your sino nga ba ang tunay na walang puso? Sino ang dapat mamatay? Ikaf. walang malay si Lola, ayokong makipagtalo pa. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na. Sakto, may pamilyar akong paraan ng paggamot. Para sa mga komplikadong sakit, hayaan mong tingnan ko si Lola. Lin Chang, kapag hinawakan mo si Lola, kahit isang daliri, hindi ka mabubuhay bukas sa Jiang Province. Huwag kang mag-alala, marami pa kayong utang sa akin. Hanggat hindi ko nakukuha ang lahat ng inutang nyo, hindi pa siya pwedeng. Van ano pang hinihintay Montag? Pigilan mo siya. Manugang, ginagamit mo ang pagkakataon para maghiganti. Matanda ka na, alam kong nagkukunwari ka lang. Kung gusto mong maging gulay, tutulungan kita. Lin Chang, ano ang ginawa mo kay Lola? Malubha ang sakit ni Lola, hindi pa sapat ang aking kakayahan. Hindi ko kayang tulungan siya. Lola, tumayo ka na, umalis na siya. Lola, gumising ka. Huwag Montag akong takutin, Lola. Iniimbitahan kayo ni Binibining Kin. Kina Okswe, alam kong hindi ka titigil. Tara na. Ang taong kayang magpapaamo sa 10 mayayamang pamilya sa isang gabi. Hindi ito simpleng bagay. Ang aming pamilyang Kin ay laging naghahanap ng mga talento. Kung susunod ka sa akin, lahat ng ito ay mapapasa iyo. Para sa akin, ang pera ay parang basura. Baka hindi ko matupad ang iyong hiling. Ang mabuting intensyon ni Miss Kin. Tumigil ka. Sa Jiang Province, wala kung sino man ang naglakas loob na sumalungat sa aming pamilyang Kin. Sabihin ang isang hindi. Mga tauhan. Kaya pala may lakas ng loob na sumalungat sa aming pamilyang Kin. Talagang may kakayahan ka. Mukhang ako si Kin Aoksui ang nagkamali sa pagtingin sa iyo. Hindi ko kailanman naisip na maging kaaway ng pamilyang Kin. Baka nagkakamali si Miss Kin. Inulo mo ang aming opsyon ng pamilyang Kin. Ang paglabag sa aming mga alituntunin ay pagiging kaaway ng pamilyang Kin. Mukhang hindi ako madaling makakalabas sa pintuang ito ngayon. Tama. Ang 10 pinakamayayamang pamilya sa Jiang Province ay nakatingin. Kung hindi kita bibigyan ng aral, ang pamilyang Kin ay mawawalan ng otoridad. Sabihin mo na lang, Miss Kin, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Dalawa ang pagpipilian mo, manumpa ng katapatan o. Hindi ako maaaring manumpa ng katapatan. Pero ang mga walang kwentang ito ay hindi kayang kunin ang buhay ko. Kung hindi nila kayang kunin ang buhay mo, paano kung ako? Kung hindi ko sinara ang iyong mga ugat gamit ang gintong karayom. Nagsasabi ka ng kung ano. Hanapin. Lin, ano ang ginawa mo sa akin? Ano? Kung hindi ko sinara ang iyong mga ugat gamit ang gintong karayom. Sa ngayon ay namatay ka na dahil sa pag-backfire ng iyong dugo at pagsabog ng iyong mga ugat. Ganyan kabait ang iyong intensyon. Ang aking kabaitan ay higit pa riyan. Ibalik mo sa akin ang jade bracelet. Ang lakas ng lason. Lin Chang, sinira mo ang aming pamilyang kayamanan. Kukunin ko ang buhay mo. Anong pamilyang kayamanan? Ito ay isang nakakasamang jade.
Kung hindi ko ito sinira, kahit 10 buhay mo ay mawawala dahil dito. Sa huling sandali, nagsasabi ka pa rin ng kalokohan. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng mabuti. CJ, Ano-ano ang nangyayari sa kanila? ang lason ay sumakop sa kanilang puso at isip. Sa loob ng 1 oras, magdurugo ang kanilang mga mata, ilong at bibig at mamamatay sila. Impossible. Ikaw ay ang aming pamilya King. Naminana sa loob ng 100 taon. Ang siyang na makalangit na karayong, walang masamang espiritu ang makakalapit. Tama. Nakita mo na ba ang isang jade na puno ng kamatayan mula sa loob hanggang sa labas? Kamatayan. Ang pinuno ng pamilya Kin ay pinakasalamang sa mga babae, hindi sa mga lalaki at lahat ng nagsuot nito. Walang nagtapos ng maayos, di ba? Paano mo nalaman? Alam ko rin, ilang daang taon na ang nakalipas, ang ninuno mo sa pamilya Kin ay nagsimula sa pagnanakaw ng libingan. Ang jade bracelet na ito, galing sa ilalim ng lupa, di ba? Sino ka talaga? Bakit mo alam ang lahat ng lihim ng pamilya King? Sino ka detalye? Ang Name Nether Demon Lord, nakakaalam ng lahat sa loob ng 3,000 taon. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng kanyang kakayahan. Gusto mong malaman ang lihim ng pamilya Kin? Napakadali lang nito para sa akin. Ang Nether Demon Lord na wala sa loob ng 3,000 taon, nalabhasa sa sila at martial arts, at may pangalangin makayahan. Nine Nether Demon Lord. Ikaw ang kanyang tagapagmana? Ano? Hindi ako mukhang ganon? Ako'y isang babaeng walang malay, nagkasala sa tagapagmana ng Nine Nether Demon Lord. Pakiusap, Lin Xiao, kalimutan ang nakaraan at iligtas ang aking buhay. Nawasak na ang iyong jade at ang lason sa iyong katawan ay naalis na ng aking gintong karayom. Ano pa ang sakit na gusto mong gamutin ko? Hindi mo alam, Lin Xiao, ang pamilya Kin ay may isang minanang sakit. Ang mga babae sa aming angkan kapag nagkaroon nito. Ilang buhay lang basta ito. Ikaw sakit sa sila. Sinabi ng lolo ko, sa kasalukuyan, tanging ang makalangit na medisina ng Nine Nether Demon Lord ang makakagamot nito. Gusto mong tulungan kita? Pwede. Pero kailangan mong pangakuan ako ng isang bagay. Kung ililigtas mo ang buhay ko, Lin Xiao, hindi lang isa. Kahit 10,000 papayat ako. Gusto kong maging live-in son-in-law ng pamilya Kin. Ha? Ano? Ayaw mo? Hindi ayaw, pero ikay napakadakila, Lin Xiao. Baka masyadong mababa para sa iyo ang mag-live in son-in-law ng pamilya King. Huwag kang mag-alala. Pakitang tao lang ito para sa iba. Ang kailangan ko ay ang posisyon ng pamilya Kin sa Jiang Province. Ang ibig mong sabihin, peking kasal. Tama. Noong ako'y napasok sa pamilya Ye, lahat sa Jiang Province ay nang-api sa akin. Ngayon, ako'y magiging isang taong hindi nila maabot. Ang manugang ng pamilya Kin. Gusto kong bawiin ang dangal na kinuha nila sa akin noon. Lahat ng ito. Isang maliit na bagay lang ito, hindi mo kailangang mag-isip, Lin Xiao. Kung gusto mo, maaari kong ipaubaya sa iyo. Ang buong Jiang Province na lumuhod sa iyong paanan. Hindi. Kung ang tagumpay ay hindi para sa personal na paghihiganti sa mga nakasakit sa iyo, walang saysay ito. Isang salita, sang-ayon ka o hindi. Ang pagiging paborito ni Lin Xiao ay karangalan ng aming pamilya King. Kahit na peking kasal, kahit totoong kasal, gusto ko rin. Lin Chang. Pinahamak mo ako ng mga preso na pinutol ang aking mga litid sa paa. Inanggal ako ng warden sa trabaho. Ito ay babayaran ko pagbalik ko sa pamilya. Dobleng babayaran mo ito. Ha ha ha. Ako si Yi Jialing, malakas ang suwerte at buhay. Hindi mamamatay sa suntok o gutom. Talagang pinagpala ng langit, par. Pahingi ng pagkain, salamat Ano, hahaha, zino ang tumatawa. Huwag kang magpanggap, kung may lakas ka, lumabas ka, mortal ka lang. Hindi mo nakikilala ang tunay na Diyos, nasa harap mo na ako. Ibig mong sabihin, nakatago ka sa ilalim. Ano, nagugutom na ba ako at nakakaroon ng guni-guni. Ay gaano ako kawalang hiya, hindi ako dapat apihin ng isang multong ito. Hahaha, bumagsak ang bantay ng demonyo, lumabas ang demonyong sumisipsip ng langit. Sino pa sa mundo ang makakapigil sa akin? Demonyong sumisipsip ng langit, aray. Naku po, hindi na mapipigilan ang kabaong ng multo. Ako ang demonyong sumisipsip ng langit, isang bahagi ng aking isipan. Tulungan mo akong makawala. Tutulungan kitang maghari sa mundo, ayaw ko, ayaw ko. Ang isipan ng demonyo ay lumitaw, hahanap ng host, may kapansanan ka, masama ang puso. Mabigat ang galit, ikaw ang perpektong kandidato para sa lakas ng demonyo. Lumuhod ka sa akin, ituturo ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng demonyo, pagbalik ko sa pamilya Ye. Gagamutin ko ang aking mga paa, magkakaroon ako ng lahat ng gusto ko. Hindi ba mas masaya kaysa maging demonyo? Humanap ka ng ibang host. Hanap ka ng iba. Walang sinuman ang naglakas loob na sumuway sa demonyo. Gayon din sa iyo.
Ay, ang aking mga paa, gumaling na, mukhang ang pagiging demonyo. Ay hindi naman masama, magkakaroon ng kapangyarihan ng demonyo. Mula ngayon, ako na ang hari sa mundo. Linchang, tapos ka na. Hindi nagigising ang matandang Reyna, pinipilit ng pamilya Pin ang utang. Kung hindi ako napipilitan, hindi ko. Ipagkakaloob sa iyo, Lin Chang. Baka hindi tamang oras ang aking pagdating. Sandali. Sino ang nagsabing hindi tamang oras ang iyong pagdating? Tingnan mo, maganda ba ako ngayon? Ngayon lang sumikat ang araw sa kanluran. Yuaner, ikaw ba ay nagpapasaya sa akin? Bilang asawa, dapat alagaan ang sariling lalaki. Hindi ba dapat? Yuaner, bakit ngayon ko lang napansin? Na may ganito kang kasuplam-suplam na ugali. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na kung ano ang gusto mo, bakit mo ako hinanap ngayon? Siege, die Resuhin Kauna. Hawak mo ang yaman ng 10 pamilyang mayayaman. Kung ibibigay mo sa akin ang 2 bilyong dolyar, Pababalikin kita sa pamilya Ye at patuloy na maging asawa ko. Sasabihin ko sa'yo. Hindi ako interesado. Lin Chang, huwag kang magpakamatigas. Kung hindi ka papayag ngayon, huwag ka nang umasa. na makakasal ka sa isang babaeng kagandahan ko. Maganda ang itsura, ahas ang puso, kahit pa anghel ka. Ako si Lin Chang, ayaw ko nang makita ka. Lin Chang. Sabi nga, isang araw na pag-asawa, 100 araw na pagmamahal. 3 taon na tayong mag-asawa. Ganito ba talaga ang trato mo sa akin? 3 taon, mas mabuti pa ang turing mo sa aso ng pamilya Ye kaysa sa akin. Kahit ganon, pinalayas mo pa rin ako kung pag-uusapan ang katigasan ng ulo. Yuaner, ikay nakatatanda. Lin Chang, kung hindi mo ako tutulungan ngayon, talagang wala na akong ibang pupuntahan kundi ang kamatayan. CJ, dahil sa ating pag-aasawa, hindi kita pababayaan ngayon, maliligo muna ako. Nakuha mo na ang pera, gusto mo pa akong paglingkuran, panaginip mo yan. Hindi mangyayari. Ako si Lin Wenner, mula pagkabata. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan, Lin Chang. Ang pagluhod ko ngayon, buhay mo ang kapalit. Yuaner, alam kong ganyan ka. Yi Family Villa, dali. Talagang kamangha-mangha. Sangyun, bakit ka nandito? Hindi ba ikaw ang tumawag sa akin? Pinapunta mo ako rito. Hindi ako, mali ang narinig mo. Sure. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, naiintindihan ko. Gusto mo lang ng tulong ko, di ba? Kung mapapasaya mo ako ngayon, bukas ipapadala ko na. Ang pera sa iyo, huwag kang tatakbo ngayon. Sumunod ka na lang sa akin. Sangyun, kung hindi ka alis. Tatawag ako ng tulong. Tumawag ka, kahit sumigaw ka pa. Walang tutulong sa iyo. Binabalan kita, nandito si Lin Chang. Kung gagalawin mo ako ng isang bises, hindi ka patatawarin ni Lin Chang. Ay, natakot ako. Nandito ang asawa mo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Zhang. Kung may utak ka, umalis ka na. Nasaan siya? Sa ilalim ng kama? Wala naman. Hahanapin ko ng mabuti. Haha, maliit na tupa, ang kulit mo. Ang init. Nauuha ako. Huvak! Anong huvak? Pagkatapos kong uminom, para lumambot ang lalamunan ko, ipapakita ko sa iyo kung ano ang galit ng isang lalaki. Sarap. Tapos na. Anong tapos na? Hindi pa naman tayo nagsisimula. Sangyun, kung lalapit ka pa,
hindi kita patatawarin. Anong pagiging malinis? Hayaan mo akong gawin ito sa iyo. Maami pa akong trabaho sa kumpanya. Linchang, Schulungen Montag ako. Gusto mong lokohin ako? Hindi ito gagana sa akin. Nasa likod mo si Lin Chang. Kung hindi ka naniniwala, lumingon ka. Anong magagawa niya? Isang walang kwenta. Sa kama, hindi siya magaling. Sa laban, mas lalong hindi. Sino ito? Ang baho ng bibig, kumain ka ba ng tae? Ah, Lin Chang, talagang dumating ka. Gusto mong panoorin ang live show namin ng asawa mo? Anong live show? Laban? Sa tono ni Zhang, parang magaling siya sa laban. Ah, Pangatlo lang sa mundo. Hindi masyadong magaling. Pero sapat na para sa kama at sa lupa. mas mabuting tumingin ka sa salamin, Zhang. Madilim ang noo mo, malas ang dating. Lin Chang, sinumpa Montag ako. Hindi kailangan ng sumpa. Dugo sa tiyan mo, butas ang bituka. Malapit ka nang mamatay. May lakas ka pang magsalita? Ngayon, isasama ko na ang lahat. Bibigyan kita ng leksyon. Gusto mo akong turuan? Mas mabuting alagaan mo ang tiyan mo. Lin Chang, ano ang ginawa mo sa akin? Ang tayan ka o. Kung gusto kitang patayin, matagal ka ng bangkay. Wala ka bang sasabihin? Sabihin ano? Kung hindi ako nagkakamali, si Zhang Xiao ay nalason ng 7 insects and 7 leaves poison. Tama ba? Ha? Ano? 7 insects and 7 leaves poison? Yung gawa sa 7 nakalalasong insekto at 7 nakalalasong halaman? Tama. Ang taong nalason nito sa loob ng kalahating oras. Ang mga internal organs ay lulutang at pagkatapos ng isang oras, magiging isang pool ng dugo. Ang pagkamatay ay napakasakit, Yuaner. Dapat pamilyar ka sa ganitong lason, di ba? Lin Chang, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ikaw ang pumatay kay Zhang Xiao. Ngayon gusto mo pa akong idawit. 3 taon na ako sa Ye Family. Akala mo ba hindi ko alam na ang ganitong lason? Ay matatagpuan lamang sa Ye Family Pharmacy sa Jiang Province. Naalala ko, kanina, binigyan mo ako ng tubig na inumin? Kahit ako ang naglagay ng lason, hindi kita pinilit. Nainumin niyon. Kung hindi para kay Zhang Xiao, edi para sa akin. Oh, Yuaner, ang totoo, ako pala ang gusto mong patayin. Ako pala, Ano? ang pagtanggol ni Zhang Xiao sa akin. Sa susunod na buhay ko na lang ito mababayaran. Ikaf. Kayong dalawa. Dugo. Zhang Xiao, paalam. Patay na siya. Yuaner, ikaw naman. Linchang, ano ang gagawin Montag? Babalaan kita. Tinawagan ko na ang security ng family kung gagalawin mo ako. Hindi ka nila pababayaan. Yuaner, ang dapat mong isipin ngayon ay kung patatawarin kita o hindi. Linchang, hinampas Montag ako. Hinampas kita at nararapat lang yon sa'yo. Ikaf. Ano ikaw? Ang sampal na ito ay para sa iyong paglabag sa moralidad. Ikaw at itong Zhang na ito, ang landi-landi, ang sampal na ito, ay dapat matagal nang ibinigay sa'yo. Ako. Ano ako? Ang sampal na ito ay para sa iyong pagtataksil sa kabutihan. Gusto kitang tulungan, pero gusto mo akong lasunin, ang pagbugbog na ito ay nararapat lang sa'yo. Lin Chang, nasaktan mo na ako. Nabawi mo na ang galit mo. Hayaan mo na akong umalis ngayon. Ang pagpatay ay dapat bayaran ng buhay. Ang utang ay dapat bayaran ng pera. Kung gusto mong umalis, dapat mo munang bayaran ang buhay na nasa sahig. Ang kanyang apelido ay Zhang. Nakatira siya kasama mo, Miss Qin. Anong kinalaman mo diyan? Wala akong pakialam, pero may utang ka sa aming pamilya, King. Utang mo yung utang mo. Ayun, hinanggalang ang laki ko. Kailangan kong humanap ng paraan para parusahan ka. Lalaki ni kin aoksue. Zeno yun? Ah, nakalimutan kong sabihin sa'yo, kami na ni Aoksue. Nagpakasal na kami. Ngayon, asawa na ako ng pamilya Qin. Ah. Naintindihan ko na ngayon, Lin Chang. Alam mo na mula pa noong una nalalason kita. Kaya't sinadya mong kunin si Zhang yun. Si Zhang Yun et Kayo. Nagkaroon kayo ng pagkakataon para saktan ako, di ba? Hindi, walang nagnanais na saktan ka. Kayo ng pamilya Zhang ang gumawa ng masama. Ang nangyari sa'yo at kay Zhang Yun ngayon, ay nararapat lang. Tigilan mo na yan, Yuaner. Ikaw ba ang magpapakulong o ako ang magpapahuli sa'yo? Ikaw ang bahala.
Hindi ko inakalang darating ang araw na to para sa akin, Yuan. Bago ako umalis, Gusto kong makita muli ang matandang biyenan. CJ, dahil naging mag-asawa tayo, ayokong mag-iwan ng pangalang walang puso. Huwag kang mag-isip ng kalokohan, babantayan kita. Jialing, saan ka napunta nitong mga nakaraang araw? Bakit ngayon ka lang umuwi? Sure. Alam mo ba na nitong mga araw na ito, ako at ang matandang biyenan, ay pinahirapan ni na Lin Chang at Qin Aotsu. Huwag kang mag-alala, ngayong bumalik na ako. Tiyak na ipaghihiganti ko kayo. At aalisin ang sama ng loob na ito. mamaya na ang paghihiganti. Ngayon ay may sakit ang matandang biyenan. At gusto pa nilang ipakulong ako, mag-isip ka nga ng paraan. Anong kinatatakutan, Montag? Hindi mamamatay ang matandang biyenan. At hindi ka rin makukulong. Anong ibig mong sabihin? Dahil ngayong araw na ito, silang lahat ay dapat umatras. Delikado. Hindi siya makakalayo, hahabulin ko siya ngayon din. Hindi, bakit may amoy ng masamang kulto dito? Mga labi ng masamang Diyos, naku, delikado si Aoxie. Hindi mo na agad ang maliwan ng pamilya Qin. Hanapin si Iwan sa buong lungsod. Hoy, hoy. Nakakalaka, bakit walang signal? Sino? Nakakatakot. Ah, pusa lang pala. Yuaner. Qin, ang dalagang mayaman, kamusta ka na? Yuaner, binalaan na kita, huwag kang maglaro ng mga laro. Kung tatakbo ka, huwag mong sisihin ako kung hindi kita tratuhin ng maayos. Qin Aotsu, akala Montag biatanga ako? Ang pagtakbo ang tanging pag-asa kong mabuhay. Kung hindi ako tatakbo, tiyak na mamamatay ako sa iyong mga kamay. Pinaghirapan mong pumunta rito. Pero nahuli mo pa rin ako. Mali ang sinasabi mo, dapat mula nang habulin mo ako sa ospital. Mula noon, nasa aking mga kamay ka na. Ano ang sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, ngayon na ang iyong kamatayan. Dito. Dito ka mamamatay. Hanapin. Hindi alam ang kamatayan. Lumingon ka at tingnan mo. Qin, ang dalagang mayaman, naalala mo pa ba ako? Sino ka? Yejaling. Iyon ang dating pangalan ko. Ngayon, ang pangalan ko ay Demonyo. Aoxie, nasaan ka? Aoxu. Talagang may nangyari. Lin Chang. Hindi ka o akalain, romantiko ka pala. Ganun ka pala katahit kay Qin Aotsu. Yuaner, anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala, bago ka mamatay, may halaga pa siyang buhay. Simula't simula pa, ako ang kalaban ng inyong pamilyang Ye. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos, pakawalan mo siya. Sa tingin mo ba may karapatan ka pang makipagnegosasyon sa akin? Sabihin mo, ano ang gusto mong gawin ko para pakawalan mo si Aoxie? Gusto kong ngayon, agad-agad, na parang aso. Lumuhod ka sa harap ko. Luluhod ako sa iyo. Baka mabawasan ang 30 taon mong buhay. Noong nasa pamilyang Yi ka, madalas kang magpaluhod sa akin. Ano? Isang bises pa, masyado bang mahirap para sa iyo? Akala mo ba ako pa rin ang dating inaapi mo? Asawa ng anak mo? Bibigyan kita ng huling pagkakataon, sabihin mo. Nasaan si Aoxie? Bibigyan din kita ng huling pagkakataon, 1 minuto. Kung hindi ka luluhod, hindi mo na siya makikita habang buhay. Sige, huhulihin kita at pipilitin kang magsalita. Paano nangyari ito? Ha ha ha. Lin Chang, hindi Montag alam. Na may mas magaling pa sa'yo. Sa mundo ng pagsasanay ng sinaunang martial arts, hindi lang ikaw ang nag-isa. Patay na si Zhang Yun, sino pa ang pwede? Baka si Yejaling. Hindi ka naman masyadong tanga. Bumalik si Jialing. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, malapit ka ng mamatay. Ano lang yan, daladala niya ang masamang espiritu.
Natuto lang ng kaunting teknik ng demonyo, nagmamalaki na. Ipapakita ko sa iyo kung paano siya mamamatay sa kamay ko. Ni hindi mo maalis ang proteksyon na ginawa niya para sa akin. Wala kang hiya, ang kapal ng mukha mo. Halika, hulihin Montag ako. Sa paningin ko, hindi ito proteksyon mo, kundi ang huling hantungan mo. 1 minuto na, kahit gusto mong lumuhod sa akin. Wala ka ng pagkakataon. Maghintay ka na lang para kunin ang bangkay ni Kinaotsu. Mas mabuting ipatawag ko ang tao para kunin ang bangkay mo. Sa aking dugo, utos kong puksain ang masama, sirain. Paano nangyari ito? Nasira ang proteksyon. Masamang babae, handa ka na ba sa kamay ko? Ayaf K.O. Tatakbo ka. AAA. Sabihin mo, saan dinala ni Yejaling si Aoxue? Hindi ko sasabihin, kaya mo ba akong patayin? Kung papatayin mo ako sa buong buhay mo, hindi mo na makikita si Kinaotsu. Ikaw, Kung matalino ka, hayaan mo akong umalis, baka makumbinsi ko pa si Jaling. Na makita mo muna ang babaeng yon bago kanya patayin. Yowaner, maliit na tingin mo sa akin. Sa pagitan ng pagpapalaya at pagpatay sa'yo, may iba pa akong pagpipilian. Linchang, ano ang gagawin Montag? Yowaner, hindi ba't ipinagmamalaki mo ang magandang mukha mo? Kaya sisirain ko ito. Kung gagahasain mo ako ng 1 hiwa, 10 hiwa ang lalabas. Sa mukha ni Kinaotsu. Mayroon akong makademonyong medisina kahit magmukha siyang halimaw. Maibabalik ko siya sa dati. Pero ikaw, iba ang usapan. Ang masamang sining ni Yejaling ay hindi makakapagligtas sa mukha mo. AAA. Hindi. Sasabihin K.O. Ang ganda ng tanawin. Tingnan mo ng mabuti, pagkatapos ng ilang sandali, wala ka ng pagkakataon. Kung ako sa iyo, sasabihin ko na ang huling habilin ko. Pagkatapos ng ilang sandali, wala ka ng pagkakataong magsalita. Yejaling, ang pamilya Qin ay may malawak na impluwensya sa Jiang Province. Kung gagalawin mo ako, hindi ka patatawarin ng Qin Group. Habang buhay ka, ang Qin Group ay sa iyo, ngunit kung mamatay ka, hindi sigurado kung ang Qin Group ay mananatiling Qin. Naglakas loob ang balakin ang Qin Group. Ang maliit na Qin Group ay isa lamang hakbang para sa akin. Ang gusto ko ay ang buong Jiang Province. Hoy, ikaw, wala kang karapatang magsilbi sa mga mayaman ng Jiang Province. Isang hamak na tao na gustong pamunuan ang Jiang Province. Pangarap lang. Kukunin ka muna ang Qin Group at ipapakita ko sa iyo kung pangarap lang ito. Anong balak mo, Yejaling? Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Walang hiya. Mula ngayon, ang Qin Group ay magiging Yi. At ikaw, wala ka ng silbi. Yejaling, gusto mo pang patayin ako para walang makakaalam? Patayin para walang makakaalam? Hindi. Si Miss Qin ay nahulog sa bintana. Mas maganda itong dahilan kaysa sa pagpatay. Mas presentable kaysa sa pagpatay para walang makakaalam. Ang sinumang gagalaw kay Kinaoxue. Linchang, mag-ingat ka. Hindi alam ng batang ito. Kung saan natuto ng sinaunang martial arts, malakas ang mga teknik niya. Ilang teknik lang mula sa masamang Diyos, wala yon. Hindi ko siya pinapansin. Balak ko sanang tapusin siya bago kitang patayin. Pero mukhang nagmamadali kang mamatay. Dumating ka na mismo. Ang away natin ay walang kinalaman sa kanya, bitawan mo siya. Tayo lang dalawa, ang mabuhay ay aalis, ang mamatay ay mananatili. Ano sa tingin mo? Akala mo tangga ako? Alam kong natuto ka ng sinaunang martial arts, malakas ka. Kung tayo lang dalawa, hindi sigurado kung sino ang mananalo. Hindi ko ginagawa ni Yijaling ang mga bagay na walang katiyakan. Hindi ko tatanggapin ang alok mo. Ano ang gusto mong gawin? Ang buhay niya ay nasa kamay ko. Sa tingin ko, anuman ang gusto kong gawin mo. Papatulan mo, Tak. Bakit mo iniisip na maaari mong gamitin ang buhay niya para takutin ako? Linchang, hindi ba ikaw ang pinakamapagmahal sa kapwa? Naalala ko noong, mas gusto mong hindi kumain, ay sa hindi pakainin ang mga asong kalye. Napakabuti mo sa mga aso. Paano pa kaya ngayon na isang tao ang nasa harap mo? Linchang, huwag mo pakinggan ang sinasabi niya. Ang ganitong uri ng tao ay hindi makikipag-usap sa iyo ng may integridad. Huwag mo akong pigilan, patayin ko siya. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, lalagutan kita ng hininga. Tigil. Yejaling, hindi ko sinabing hindi ako sasang-ayon sa'yo. Nakita mo, Tak na? Ito ang kanyang kahinaan, masyadong mabait ang puso. Sa pagkakaroon ng kahinaang ito, hindi niya ako kailanman matatalo.
Tigil ang kalokohan. Sabihin mo, ano ang kailangan ko gawin para palayain mo siya? Ito ay scattered power pill. Inumin mo ito, at kapag nawala na ang iyong kapangyarihan at wala ka ng banta sa akin, palalayain ko siya. Lin Chang, wag. Wag mong sundin ang sinasabi niya. Mamamatay tayong lahat dito. Bibilang ako ng 3. Kung hindi mo inumin, siya ang mamamatay. Huwag kang mag-alala, Ye Jialing. Hindi mo ba gustong malaman kung paano ko nahanap ang lugar na ito? Hindi ko kailangang malaman. Tala ba? Ang iyong mabuting kapatid na si Yewaner ang nagsabi sa akin. At ngayon, nasa akin siya. Ano ang sinasabi mo, Tak? Gumawa tayo ng kasunduan. Palayain mo siya. At palalayain ko ang iyong kapatid. Mula ngayon, hindi na tayo magkakagalit. Akala mo, Tak, bata ako? Ang proteksyon na inilagay ko sa kanya. Walang makakapasok. Yearling, tulungan Montag ako. Ngayon, dapat mong paniwalaan ako. Lin, ano ang ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala, basta palayain mo si Kinaokse. Sisiguraduhin kong makakabalik siya sa pamilya yan ng buo. Hindi ako naniniwala sa iyo hanggat hindi mo iniinom ang scattered power pill. Paano kung hindi ko gawin? Kung ganoon, mamamatay siya ngayon. Ye Jialing, kung papatay mo siya, mamamatay din ang iyong kapatid. Hindi mo ba pinahalagahan ang buhay ng iyong sariling kapatid? Ang mga taong may malaking pangarap, kahit ang pinakamalapit ay maaaring isakripisyo. Lin Chang, ikaw ang pinakamalaking kaaway ko. Basta maneutralize ka. Isang miyembro ng pamilya Ye ay katumbas na. Sa wakas, nalaman kong kaya mong saktan ang pinakamalapit sa iyo. Ye Jialing, maliit na pala ang tingin ko sa iyo. Atlo, Lin Chang, oras na. Sandali. Iinom na ako. Lin Chang, wag. Aray, Lin Chang, Hahaha, siya ay para sa iyo. Talagang tunay ang iyong pagmamahal. Kayo lang dalawa ang pupunta sa impyerno bilang mag-asawang nagtatanim ng gali. wait. Sumpa ako sa'yo, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Aray, Nasa bingit ka na ng kamatayan, tapos makikipagtalo ka pa sa akin. Akala mo ba makakaligtas ka sa taong ito na walang silbi? ginawa ko na ang sinabi mo. Ano ang ipinangako ko sa'yo? Wala akong ipinangako sa'yo. Sinabi ko lang na pakakawalan ko siya. Hindi ko sinabing hindi ko siya papatayin. Ha ha ha. Nawala na ang lahat ng kapangyarihan mo. Wala ka ng silbi. Ano ang ipaglalaban mo sa akin? Ha ha ha. Bulag ako na naniwala sa kasinungalingan mo. Ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo na. Lin Chang. Sa daan patungong impyerno. Mag-ingat ka. paano ito nangyari? Hindi ka pala tinatablan. May proteksyon ako ng masamang Diyos, hindi ako masasaktan. Es ating in Montag, makakapatay ka sa akin, panaginip lang yan. Sige, kahit hindi kita mapatay, ibubuwis ko ang buhay ko. Para lang mapahamak ka. Gusto ko sana siyang unang papatayin sa harap mo, pero ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Kaya kailangan kitang unang ipadala sa impyerno. Magbukas ng daan para sa kanya. Aray! Siyam na madilim na karayom. Ye Jialing, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Lin Chang, ikaw ang nagpaputok ng siyam na madilim na karayom? Sino pa ba kundi ako? Imposible. Walang sinuman ang makakapagpanatili ng kanilang lakas. Pagkatapos uminom ng aking pampahina ng lakas. Ang tanga mo talaga. Anong mata ang nakakita sa akin na umiinom ito? Hindi mo ininom? Kanina ko pa nakikita na umiinom ka. Oh, ito ba ang sinasabi mo? Ito ay pampalakas. Pampalakas ng katawan at espiritu. Ito, ang iyong pampahina ng lakas. Lin Chang, niluloko Montag ako. Niloloko kita. Kailangan pa bang pumili ng araw? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang kapalit ng pagpapagali sa masamang Diyos. Magiging halimbawa ka ng kaparusahan. Magtipid ka ng lakas. Ang masamang espiritu sa loob mo ay salyado na ng aking gintong karayom. Ang iyong masamang Diyos ay hindi na makakaprotekta sa iyo. Imposible. Hindi pa rin sumusuko. Hinahampas Montag ako? Kapag nasumon ko na ang kapangyarihan ng demonyo, ipapapatay kita. Anong gagawin ko? Sampalin kita. Aray! Gusto kong mamatay ka. Umatras ka. Lin Chang, ipakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng demonyo. Isang mumulang sa ilalim ng kidlat ng langit. Kidlat ng langit. Ayon sa batas ng langit, ang kasamaan ay hindi mabawagi sa kabutihan. Sa tingin mo ba ang kapangyarihan ng demonyo mo ay kayang labanan ang kidlat ng langit? Aray! Sabihin mo yan kay Hades.
Patayin mo na ako, mamamatay din siya. Bago ako mamatay, may kasama na akong iba. Ano ang sinabi mo? Ano nang ginawa mo sa kanya? Ibabasa na kita sa bintana. Pero sigurado, namamatay ka talaga, pinainom kita ng lason sa bituka. Hahaha. Ngayon, ang lason ay kumalat na sa mga bituka at buto mo. Kahit na magaling kang manggamot, hindi mo na siya maliligtas. Hahaha. Nasaan ang antidoto? Ibigay mo. Wala ngang antidoto ang lason sa bituka. Kahit na meron, hindi ko ibibigay sa'yo. Hahaha. Kung ayaw mong magbigay, mamatay ka na lang. Zeno Yan, Yuwaner. Masarap ba ang pagkain sa selda? Linchang. Ikaf, Hindi pa sapat na ginawa mo akong bilanggo. Dadalhin mo pa ako rito para pagtawanan? Walang gumawa sa'yo ng masama, kasalanan mo ang nangyari sa'yo. Hindi kita dinala rito para pagtawanan. Tutulungan kitang makalabas. Tutulungan mo akong makalabas? Sa tingin mo naniniwala ako sa'yo? Ito ang iyong release order. Kapag mayroon ka nito, makakalabas ka na. Sa madilim na lugar na ito, Ibigay mo sa akin. bakit hindi mo ako tinatanong kung bakit ko ibibigay ito sa'yo? Nasa ganito na ako ngayon. Wala na akong silbi, ano pa bang gusto mo sa akin? Gusto kong sabihin mo sa akin kung nasaan ang antidote ng Duanchang Pill. Anong Duanchang Pill? Hindi ko alam. Ang Duanchang Pill ay lihim na lason ng Family Pharmacy. Akala mo hindi ko alam. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang antidote at ibibigay ko ito sa'yo. Seryoso KBA? Basta sabihin ko sa'yo kung nasaan ang antidote. Ibibigay mo sa akin ang bell order. Seryoso, Yewaner, isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa'yo. Kapag nagsinungaling ka, sisirain ko ito. Huvak, sasabihin ka ang antidote. Nasa kamay ni matandang madam ang antidote. Nagluloko ka ba sa akin? Sumpa ko, totoo ang lahat ng sinabi ko. Basta makita mo si matandang madam, makikita mo ang antidote. Hindi ka naman siguro magluloko sa akin. Nasaan ang bail order? Bakit isang puting papel lang ito? Oh. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, wala talagang bail order. Niloloko lang kita. Linchang. Kapag nakalabas ako, papatayin kita ng sarili kong kamay. Kahit mangyari man yon, 10 taon pa ang lilipas. Isipin mo muna kung makakaligtas ka dito sa loob ng 10 taon. Linchang. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Warner, ako ang dumalaw sa iyo. Matandang madam, sa wakas dumating ka rin. Ang lugar na ito. Hindi ko na kayang tumagal dito kahit isang araw pa. Mag-isip ka ng paraan para may labas mo ako, matandang madam. Van Tiisin mo muna ng ilang araw. Nabayaran ko na ang mga bantay dito. Pagkaraan ng ilang araw, maghanap sila ng paraan para may labas ka. Talaga bang makakalabas ako? Naayos ko na ang lahat. Kapag nakalabas ka na, lilipat tayo patungong Amerika. Zilin. Hindi na tayo makikita pa. Wala kayong pupuntahan.